methods approach. Ano? So, pagdating dito, again, systems of linear equation yan. No? So, when we say systems of linear equation, tatandaan lang na pagka meron tayo ditong n variables, meron tayong dalawang variables, so there must be at least n number of equations. To be specific, linear equations. Ano? Kumbaga, pag meron tayong tatlong variables, so dapat at least 3 ang ating variables dyan. Ano? So, ginagawa kasi natin dito sa systems of linear equation, we try to solve for the values of the variables. So, for example, meron tayong x, value ng x, value ng y, value ng z. So, kinukuha natin yung values nila according to the linear equations. Ano? So, ngayon, pag-aaralan na natin yung systems of linear equation. So, sabi ko nga, meron tayong dalawang approach dyan. So, meron tayong matrix approach, pati yung ating numerical methods approach. So, para dun sa methods na gagamitin natin, so meron tayo dito na Cramer's rule. Meron tayo dito ang Gaussian elimination. We also have here Gauss-Jordan. Okay? So, itong unang tatlong to ang ating pag-aaralan for today kasi sila yung gumagamit ng matrix approach. No? So, yung pang-apat, pati pang-lima, so sa pang-apat natin is si Gauss-Jacobi. So, pang-lima ay si Gauss-Seidel. No? So, ito naman yung aralin natin bukas. Okay? So, before we start our matrix approach, we need to transform first our systems of linear equation into matrices. Ano? So, itong tatandaan. Ang pattern natin sa systems of linear equation ay a1x plus b1y equals to c1. Then meron tayo ditong a2x plus b2y equals to c2. So, yan. So, para dito, gagawa muna tayo nung tatlong matrix natin or tatlong components para dito sa systems of linear equations. So, una na dyan, yung ating coefficient matrix. So, sa loob ng coefficient matrix, meron tayong elements na A1, B1, A2, at B2. So, kumbaga dito, lahat ng ating coefficients, ginawa lang nating matrix. Okay? Ngayon, i-multiply natin tong coefficient matrix na to doon sa ating variable matrix. Okay? Ngayon, pag pinag-multiply natin yan, di ba ito, 2 by 2. Multiply mo sa 2 by 1. So, expect mo na size ng iyong resulting matrix is a 2 by 1 also. So, yung magiging sagot natin dyan ay yung C1 at C2, which is the constant matrix. Okay? So, yan. So, meron tayong tatlong matrices na related dito sa ating matrix approach in systems of linear equation. Okay. So, ngayon, gagamitin natin tong principle na to doon po sa ating first method, which is the Cramer's rule. No? So, kumbaga, itong ating matrix, matrix A times the variable matrix equals to constant matrix. Ano? So, paano gagamitin si Cramer's rule? Okay? So, sa Cramer's rule natin,
So, ito yung mga magiging steps natin. Ano? So, ayan. So, una daw is solve for the determinant of coefficient matrix. Okay? So, kukuhanin ninyo yung coefficient matrix tapos kuhanin nyo lang yung determinant. Tapos, iset nyo as letter D. No? After nun, so solve kayo ng dx. So, ito, bago muna tayo mag-dx, balikan lang natin to. Okay? Sa matrix natin dito, no, sa matrix natin, kung mapapansin ninyo, lahat ng coefficients na A is related sa X. So sabihin natin na si A1 at si A2 ay X column. Ano? So, X column siya. Yun naman B1 tsaka B2, yun naman yung Y column natin. So kaya pagdating nyo sa coefficient matrix, ito si X column, ito si Y column. Ano? So anong sunod na gagawin? So after nyong makuha si D, which is the coefficient of, the determinant of coefficient matrix, si dx naman is the determinant when you replace the constant column with the column associated to variable x. Diba? So, kumbaga, ito yung ating coefficient matrix. Sabi, papalitan daw natin ng constant matrix yung ating A column or yung column ng x. No? Column associated to x. So, ganun lang. So, anong magiging dx natin? So, ilagay ko lang dito ha. Yung d natin is A1, A2, B1, B2. Yung dx mo ngayon is magkakaroon kayo ng C1, C2, ito si B1 at si B2. So again, pinalitan lang natin yung column ng x gamit yung constant matrix. Sundan po. Okay. Di syempre, meron pa tayo isang column, di ba? So gagawa naman tayo ng column ng y. Or dy, sorry. Yung dy naman natin, ang papalitan naman natin ay yung column associated to y, which is this one. Ano? So magiging A1, A2, tapos ipapalit nyo dito si C1 at si C2. Okay? So, after nyo matransform itong mga dx, dy, solve natin si x, yung value ng x. So, yung x natin, that is dx over d. Ano? So, kung anong value ng dx, divide mo sa value ng d. So, yun na magiging value ng x natin. Kapag ka naman sa y, so, dy over d lang. Ano? So, yun na yung value ng y natin. Okay? Dito, tatandaan, no? Note that when d is equal to 0, we can say na magkakaroon tayo ng undefined denominator when we try to solve for the x and y. Ano? So, may undefined. So, ang conclusion lang natin doon, either you have infinite solutions, no? Or you have no solution. Okay? Either lang, no? No? So, ayan. Yan ang ating magiging conclusion. Kapag kaandi mo ay equal sa 0. Okay? So, ito naman ay madali lang. So, try na nating gamitin yung method na to. Okay, problem number 1. We have 2x minus y equals to 5, x plus y equals to 4. Unang step na gagawin is transform nyo muna into coefficient matrix, variable, and
constant matrix. So ito magiging 2, negative 1, 1, 1, multiplied by the variables x at y, and then equate nyo sa constant matrix na 5 at 4. Sundan po? Okay? So ngayon, kuhanin natin yung D natin. So again, D is the determinant of coefficient matrix. So 2, negative 1, 1, 1. Yun na. No? So gamitin natin yung unang variable na x. So dx, solve natin si dx. Again, we need to replace the constant column with the x column. So mangyayari dun sa ating dx, sulat ko na lang na pababa ha. 5, 4, negative 1, 1. Okay? And then last, sa dy, you replace the constant column by the, you replace y column by the constant column. So we have 2, 1, 5, and 4. Okay? Nakikisolve naman ang determinant natin sa d, dx, at saka dy. Tapos may type na agad sa comment section. Pagsabay-sabay nyo na. What is d? What is dx? What is dy? Yeah. Okay? So, value ng d ay 3. Value ng dx ay 9. Value ng dy ay 3. No? Then we solve for x. So, that is dx over d. So, we have 9 over 3. X equals 3. Okay? Solve for y. dy over d. So, 3 over 3. Y equals to 1. Sundan po ang ating discussion. Okay, nice. Punta naman tayo doon sa tatluhan. So, ayan. Next problem. We have x minus 3y plus 3z equals to negative 4. 2x plus 3y minus z equals to 15. 4x minus 3y minus z equals to 19. Okay? So, again, transform nyo muna ito coefficient, variable, and constant matrix. So, we have 1, negative 3, 3, 2, 3, negative 1, 4, negative 3, negative 1. Multiplied by x, y, and z. Then, constant matrix, negative 4, 15, and 19. Okay? So, ano yung D? So, again, that is your coefficient matrix determinant lang. Okay? Next, dx.
Replace constant column sa ating x column. So, sulat ko lang, negative 4, 15, 19, negative 3, 3, negative 3, 3, negative 1, negative 1. dy. Replace constant column sa y column. 1, 2, 4, negative 4, 15, 19, 3, negative 1, negative 1. Then last, dz. May panibago tayong variable. So, replace lang natin si z column ng constant column. 1, 2, 4, negative 3, 3, negative 3, 3, negative 1, negative 1. Ay, ito lang. Negative 4, 15, and 19. Okay? So, yan. So, i-solve naman ng values natin ng d, dx, dy, at dz. Bigyan ko kayo ng 8 minutes. Okay? So, solve po ng ating determinants.
Okay. So, sabi, ang d daw ay negative 54, dx ay negative 270, dy ay negative 54, at ang dz ay 108. So, to solve for x, so dx over d, so we have negative 270 over negative 54, x equals to 5. Okay, next tayo. Y, we have dy over d, we have negative 54 over negative 54, y equals to 1. Then z ay dz over d, 108 over negative 54, z equals negative 2. Sundan po ang ating discussion. Okay. So, next tayo na topic. Pagsasabayin ko na yung Gauss-Jordan pati Gaussian elimination. Okay. So, Gaussian elimination at Gauss-Jordan, ano pinagkaiba ng dalawa? So, sa Gaussian elimination, so tatandaan ninyo na unang gagawin is form an augmented matrix. Ano yung laman ng augmented matrix natin? So that is yung A augmented sa constant matrix or yung coefficient matrix augmented sa constant matrix. After nun, gagawin natin ay reduce A into an upper triangular matrix with A and N natin, lahat ng A and N ay equal sa 1 using elementary row operation. Una, so kumbaga dito, kumbaga pag ginawa natin matrix to, kunyari 3 by 3, so ang magiging result natin ay yung 1, A12, A13, 0, 1, A23, 0, 0, 1, augmented, so C1, C2, at C3. Okay? So sabi ko nga, upper triangular matrix, na ang ANN natin ay puro 1. Ano? So bakit ganyan ang gagawin natin? Ano? Kasi gagamit tayo ng last step natin, which is use back substitution. So paano magba-back substitution? So ito kasing coefficient matrix natin, again, related siya sa X column, Y column, at Z column. Di ba? So kumbaga, itong row 3 natin, row 2 at row 1, that will serve as your equations. No? So tingnan natin si equation number 3.
0 si X, 0 si Y, pero 1 si Z. So, by equation number 3, we can say na Z equals to C3. So, ayan. Kung ano yung maging result ngayon nito, yun na yung ating Z. So, using equation number 2 naman, so mangyayari, 0 si X, 1 si Y, plus A23, yung coefficient ni Z, equals to C2. So, kung ano man yung maging value ng Y dito, using Z na nakuha na natin, so yun na yung ating Y. Then, huling back substitution, yung equation number 1. So, nakalagay dito, 1 times X, so X plus A12 ng Y plus A13Z equals to C1. Substitute the values of Z and Y dito sa ating equation 1, makukuha si X. Sundan po. Okay. So, last method for today ay yung Gauss-Jordan. Ano naman si Gauss-Jordan? So, again, form augmented matrix na coefficient at yung constant. Pero ngayon, instead na upper triangular, reduce matrix A into identity matrix. Ano? Using elementary row operation pa rin. Elementary row operation. So, paano yun? So, ang ating magiging matrix ay 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, augmented sa C1, sa C2, at C3. So, again, since ito ay X column, ito yung Y column at Z column, so by equation 1, X equals to C1. Kung ano na yung makuha doon, yun na yung magiging sagot. Ano? Yung Y natin equals to C2, and then Z natin equals to C3. Eh, di ba, ano na naman kayo niyan dati sa inverse of matrix? No? So, siguro, familiar na kayo dyan sa topic na yan. Okay? Nasundan yung pagkakaiba ng dalawa? Alright, so nasundan, i-apply natin yung kanina. Ano? I-apply natin tong dalawang method na to dito sa last problem natin kanina. Tingnan natin kung magkakaparehas yung tatlong methods ng sagot. Ano? So, yan. So, sabi ko nga, kung gusto natin gamitan ng Gaussian elimination, so, una mong gagawin is transform mo muna to into augmented. So, ito yung magiging 1, negative 3, 3, augmented sa negative 4, 2, 3, negative 1, augmented sa 15, 4, negative 3, negative 1, augmented sa 19. Okay? So, since ito lang ang kailangan natin gawin, no? Kumbaga dito, gayahin lang natin yung steps dati. 2, 1, 3, 1, use R1. 3, 2, use R2. Pero dito ngayon, itong 1, 1, 2, 2, 3, 3, divide na. No? So, kumbaga tatlong steps. Tapos saka tayo magbaback substitution. Okay? So, gamitin natin to ng ganitong process. So, using
Gaussian elim. Okay? So, sabi 2131 use R1, R2, R3. Strong na naman tayo sa pagkuha ng equation dito, no? Gets na kung paano kumuha na equation? Gets na? So, i-speed run ko na to, R2 minus 2R1, R3 minus 4R1. Sundan? Gamit lang tayo ng calcu. Okay? So, A minus 2B calc. So, since hindi naman natin babaguhin yung row 1, so kopyahin nyo na lang. 1, negative 3, 3. So, negative 4. Baguhin natin si row 2. So, unang elements, 2, tsaka 1. Sagot, 0. Sunod natin, 3 at negative 3. 9. Sunod, negative 1, 3, negative 7, 15 at negative 4, 23. Please confirm baka may namali ako na i-type. Next, row 3 minus 4R1, A minus 4B, solve. 4 at 1, 0. Negative 3 at negative 3, 9. Negative 1 tsaka 3, negative 13, 19 at 15. Sorry, 19 at negative 4 pala, sorry. So, 35. Okay? So, ngayon, ito naman yung babaguhin natin. So, 3 to use R2. So, row 3, equation. Ito walang mabibigla. Ito naman kasi ay 9, ito ay 9 din. So, pwede naman dito na i-reduce ko na yung ating equation as R3 minus R2. Ano? Pwede naman din yan. R3 minus R2. Kasi magiging 0 pa rin naman yan. Ano? Okay, so magbabago lang naman ay row 3. So, gamitin natin ang calcu. So, we have A minus B. So, pag 0, 0, matik, 0. 9 at 9. 9 tsaka 9. Ay, hindi pala. A. 9 tsaka 9, 0. Negative 13. Negative 7. So, negative 6. 35 tsaka 23. Sagot ay 12. Na? So, last step dito ay yung gagawin tong 1 at tsaka 1. No? So, R2. So, R2 divide 9. R3
R3 divide negative 6. So yung ating magiging bagong matrix ay 1, negative 3, 3, negative 4, 0, 1, negative 7 over 9, 23 over 9, 0, 0, 1, negative 2. Okay? Sundan po. Okay. Next. Sabi nga natin, yung columns natin dito ay yung X, Y, at Z. So, gagawa tayo ng mga equations gamit yung columns na yan. So, for equation number 3, ano may equation? We have Z equals to negative 2, which is yun yung kanina sagot. Diba? Ngayon, so we use equation number 2 naman. So, we have Y minus 7 over 9Z equals to 23 over 9. Substitute the value of Z, Y minus 7 over 9 times negative 2 equals to 23 over 9. Negative 7 times negative 2 ay 14 over 9. So y equals to 23 minus 14 over 9, which is 9 over 9. Y equals to 1. Then last natin, using equation number 1, so equation natin ay x minus 3y plus 3z equals to negative 4. Substitute the values. X minus 3 times 1 plus 3 times negative 2 equals to negative 4. Negative 3 minus 6, negative 9. Lipat sa kabila, x equals to negative 4 plus 9. X equals 5. Sundan? Same lang naman ang answers, no? Okay? So, next. Gamitan naman natin ng Gauss Jordan. Sa Gauss Jordan, paalala ko lang, no? Yung dun sa mga dating dun sa quiz, no, kung nagkataon na 0 yung nasa 2-2, pwede po yung i-interchange ng row. Ano? Pwede mag-interchange dun ng row. So, pag nag-interchange ka ng row, di magkakaroon ng value yung 2-2, di, yun. Ano? Okay. Game. Again, yung steps natin, 2-1, 3-1, use R1, 3-2, use R2, 3-3 divide, 1-3, 2-3, use R3, 2-2 divide, 1-2, use R2, 1-1 divide. Na? So yan, gamitin lang ulit natin yan. Pero dito kasi sa naunang steps, nagamit na natin yung step 1, step 2. Tapos may result na rin ng step 2. So ito, hanggang dito yung result ng step 2. So gamitin ko na lang ulit. Ano? Baga, reuse na lang natin yung naging steps dito. Yeah. So ayan. Yan sila. Okay.
Tapos ito ay mawawalan lang ng equation, si R2. So ayan, yan ang ating step 3. So ayusin na lang natin. So magbabago lang sa atin ay yung step, ay yung third row. So this is 0, 0, 1, -2. Okay? So next step, step number 4 na tayo. So that is 1, 3, 2, 3, use R3. Equation. So R1, R2 ang magbabago. So meron tayo dito na R1 minus 3, R3, R2 plus 7, R3. Okay? Sundan po. So since ang magbabago lang ay row 1 at row 2, copy nyo na si row 3. -0, 0, 1, -2. Ayan. So baguhin natin. So A minus 3B. So we have 1 at 0. So 1, -3 at 0, -3, 3 at 1, sagot ay 0, -4, -2, 2. Okay? Tapos next equation, A plus 7B. So we have 0 at 0, matrix 0. So 9 at saka 0, sagot ay 9. 7, -7 at saka -7 at 1. So 0. 23 at -2. Sagot ay 9. Ano? Tapos sunod, ito i-change natin dyan. Tapos R2. So R2 divided by 9. Mag-aaral tayo dito ng 1, -3, 0, 2, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, -2. Okay? The next natin, itong 1, 2, gawin natin 0. So equation, R1 ay magiging R1 plus 3, R2. Sorry, R2 pala. Na? So since di naman bago, si row 2 at saka si row 3, copy na lang. So equation, A plus 3B. So A natin ay 1 tsaka 0. Matik 1. -3 tsaka 1. 0. 0 at 0, matik 0. 2 at saka 1. Sagot ay 5. Okay? Then na yan. So na-obtain na natin sa identity matrix dito. So gawin na natin yung XYZ. So may sagot. X equals to 5. Y equals to 1. Z equals to -2. Final answer.
Sundan? Okay. So, mukha namang sundan ninyo. Questions? Walang tanong? Sige. Last problem tayo, pero gamitan natin ng tatlong methods. Ano? So, tomorrow, discussion ulit tayo. Ang discussion natin ay yung Gauss-Jacobi, tsaka yung Gauss-Seidel. So, magre-ready kayo doon ng Excel. Ano? So, habang tayo ay nagdi-discuss, so, gagamit tayo ng Excel doon. Okay. Sige. Next problem. X plus 2y plus 3z equals to 9. 2x minus y plus z equals to 8. 3x minus z equals to 3. So, gawa natin ng coefficient. Coefficient matrix natin. 1, 2, 3. 2, negative 1, 1, 3, negative 1, 3. Tama? Tama, mali? Tama, mali? Mali. 0 po, sir, ang y. 0. Ayan. Pinapaalala ko lang at merong mga na ano dyan, chochoke, napapasarap magsulat. Ano? Dahan-dahan lang magsulat ha. Ay, tapos sisisihin ako. Sir, ba't naman ganyan ang given mo? Ay, bahala kayo. Ano? Eh, tingnan mabuti ha. Ay, kagaya niyan. Ano? 3x minus z lang. Ibig sabihin yung y mo ay 0. Tapos ito ay negative 1. Ano? Huwag mapapasarap magsulat. Madali. Pag masyadong madali, magtaka ka. Baka may kakaiba. Ano? Okay. Sige. So, ito ang ating matrices. Gamitan natin ng using Cramer's rule. Okay? So, kuhanin natin si D. So, 1, 2, 3, 2, negative 1, 1, 3, 0, negative 1. dx. Yan. 9, 8, 3, 2, negative 1, 0, 3, negative 3, 1, negative 1. dy. So you have 1, 2, 3, 9, 8, 3, 3, 1, negative 1. dz. 1, 2, 3, 2, negative 1, 0, 9, 8, 3. Okay? So, since strong na naman kayo na mag-solve nito. Ano? dx over d. y ay dy over d. Z ay dz over d. Okay? Nasundan po yan? Ang gagawin dyan? Basic lang naman. Ano? Sus, napakadali ng ADMAT.
Sorry guys, nawala. Na-gets yung ating Cramer's rule? Na-gets? Alam kung alin ang papalitan ha? Okay, punta tayo sa Gaussian. So using Gaussian naman, nakawin ko lang to. Yeah. Hey. So, gawin natin upper triangular. So, ito at saka ito. So, R2, R3 equation. So, R2 minus 2R1. R3 minus 3R1. Yan. Okay. So, since hindi babaguhin si R1, 1, 2, 3, 9. Okay. So, equation A minus 2B. So, 2 at 1, 0. Negative 1, tsaka 2, negative 5. 1 at 3, negative 5. 8 at 9, negative 10. Ito naman, next row. So, A minus 3B. So, we have 3 at 1, 0. 0 at negative 1, 0 at 2, sorry. Negative 6, negative 1, tsaka 3. So, negative 10, 3 at 9, negative 24. Sundan? Next. Ito, change natin as 0. So, R3 use R2. So, we have negative 6. Sorry, negative 5 pala. Negative 5 R3 plus 6 R2. Hindi babaguhin yung first two rows. Copy. So we have negative 5A plus 6B. So we have 0 at 0, matic 0. So negative 6 at negative 5. So ito ay 0. Negative 10. Negative 5. So 20. Negative 24. Negative 10. 60. Okay? So, sunod natin, change natin itong dalawa na. Itong 1, okay na yan. So, ito na lang ang babaguhin. So, R2. So, R2 divide negative 5. R3. So, R3 divided by 20. So,
change natin. So, 1, 2, 3, 9, 0, 1, 1, 2, 0, 0, 1, 3. Sundan. Okay, so back sub na tayo. So, x, y, z. So, equation 3. So, that is z equals to 3. Equation 2. So, y plus z equals to 2. Y plus 3 equals to 2. Y equals to negative 1. No? Then, equation 1. So, we have x plus 2y plus 3z equals to 9. X plus 2 times negative 1 plus 3 times 3 equals to 9. X equals 2. Tama? Sundan? Sundan po. Okay? So, nasundan. So, gets na naman siguro kung paano mag-reduce into identity matrix, no? Sa Gauss-Jordan, ano? So, yan din naman ang lalabas dyan. Okay? Okay na magtuloy. So, may tanong po ba? Tanong? Nagets? Iulitin ko lang ha, yung dito, no? Sa Kramer's. So, again, kapag D, determinant of the coefficient matrix. Yung dx, papalitan mo yung constant matrix dun sa x column. Ano? Tapos sa dy, papalitan mo yung constant matrix sa y column. Tapos itong constant matrix sa z column. Ano? So, yun lang. So, wala lang tanong. Tapos dismiss na po tayo. Thank you po sa inyo. Thank you po, sir. Thank you po, sir. Thank you po, sir.